So tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo. Pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong na si Senator Jinggoy, tapos pinakapot yung iba namin makasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or live CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee. So hindi matutuloy yung Duricon Committee sa Thursday. And received the letter today from Senator Lacson, belated happy birthday. Kahit na magkaiba kami ng opinion, binabati ko yan parate. So sabi po ni Senator Lacson, this refers to the notice of the night hearing of the committee of the Blue Ribbon Committee. But the last paragraph, second to last, I raise this matter as it is determinative of how the committee can legally constitute a forum, entertain motions, or validly ask questions during the scheduled hearing, among other concerns. So tinatanong niya kasi kung constitutory na dahil wala kang mga membro yung minority. Pabulit-ulit po kami sa Section 19 ng rules. Nakita niyo na po yan, nabasa na ng marami, napag-usapan na yan, na habang wala pang kapalit, sila pa rin. Pangalawa po, ang majority, madalas magbasa ng maglagay at basahin po ang chairman, vice chairman, members. Until our last session, ni isa na committee, hindi naglagay yung minority. Di ko alam kung talagang sila ginagawa lang sadya or talagang naniniwala sila. Kasi sabi nila, isang araw lang daw ako, isang linggo lang. Abo, I agree with them. I don't agree na isang araw lang, but I don't know. From the start, I told everyone, I leave it up to that. I'm at your disposal. Magpakita yung 13, alis sa Urya. Diba? It's a walk of faith. Walking dead niya Bakit? Kasi from the start, target ibalik sa kanila yung 13. Whether it's Will Gatchalian, whether it's Tito Soto, kung sino man sa mga kaganang-galang na senador sa minority, kung may kapanggap-tanggap sa kanila sa amin 13 o wala, nasa sa kanila yan, di ba? But ang point ko is, kayo ang hindi nagbasa ng membro niyo, then sasabihin nyo, ba't hindi nagkapalaho? Tapos pag man schedule ng hearings, meron naman nag-hearing na yung mga Baykabela, di-hearing. Yung Ways and Means, nag-hearing. Hindi naman kayo nagtanong kung bakit walang minority. Bakit sa Blue Ribbon, marami kayong tanong. Diba? So, ang importante dito, lumabas yung totoo. Kaya nga iringgita na lahat ng membro ng minority, lahat kayo welcome. Napaka-importanting hearing ito. Sana hindi isang hearing lang. Napakaraming ibang issue. We have to tackle it one by one. Yun po sinabi niya tungkol sa hospital bill, no? Senator Subiri, kaibigan ko na madalas, even after the walkout, bumaba siya, sabi na walang personalan, we're all okay. So I won't take it personally, but if you remember, Senator Subiri, that has been on our agenda, I think, for at least last week, but I think more than that. Kahit ilang beses pag nagre-recess tayo, bumababa ako at tinatanong ko kay Senator Soto, kay Senator Risa, kay Senator Lacson, pwede na may take up to, minsan okay, minsan bukas na yan. So, kanina naman ang nag-walk out nung last Tuesday. Willing na nung kami na i-take up yan. Lahat isa side namin, we're ready. So, wag yung i-whiskey bintang one-sided. You're talking about the generals, I feel bad for you. I'm looking for a solution. But remember, kayo nagsabing wag mo nang basahin kasi hindi pa kumpleto yung CA because nga 6.5, 5.5 of the 12 members, hindi tayo magkasundo kung 6. Or hindi tayo magkasundo kung 6-6 or 7-5 muna kasi question, sino maghahati, di ba? Kung ako lang masusunod, sa first day pa lang, niname ko na lahat ng CA. So, dun sa mga nagiging casualty ng hindi pagkakaintindihan ng majority-minority, let's be man enough to say, we're all at fault here. The whole Senate is at fault here, the minority to majority. Pero yung inyong messaging, drama, na playbook, na kaya walang trabaho, kaya magulo, ginugulo nyo kami. Ginagamit nyo Malacanang para guluhin kami. Ako sasabihin nyo, magulo ang Senado. Sino ba nagpagala ng NBA dyan na naka-full battle gear, di ba, na may mga gamit na gano'n? So, guys, I'll continue to give you, and addressing myself, the Filipino people who are watching now, I'll continue to give you the inside story. And I invite the other side to give the inside story, see, the context, di ba?
that is important in how we make decisions. So tanungin ko po kayo, gusto niyo po mag-session tayo, pero gagamitin po nila yung numbers dahil po dun sa hindi makapasok si Senator Bato at dahil kinulong nila si Senator Jinggoy, tapos pinakapot yung iba namin makasama na susunod na kayo, tapos hihintayin kung may event or hindi pwede isa namin kasama or nag-CR lang, tapos papalitan nila yung mga miyembro ng committee, so hindi matutuloy yung Duricon committee sa Thursday. So if may Adam, why don't we have a meeting tomorrow about how the Blue Ribbon Committee should proceed on Wednesday? You know, I've talked many times to Senator, or on Thursday, tomorrow meeting for Thursday, I've talked to Senator Marcoleta many times. He's a very reasonable person. He's intelligent, he studies, he did kasi ang paniniwala at paninindigan niya sometimes din si Senator Lacson, no? Kaya po sinasabi sometimes kasi sometimes one-sided hindi makikilig sa reason, pagpipilikan kahit mali, tama pa rin. Diba? So, it's up to you. Whether your messaging is simply pumasok kayo, duwag kayo, and resign, or whether you want to talk about the economy, inflation, impression ng bigas, paano yung mga OFW na mawawalan ng trabaho. Kami, we're coming up with a schedule. Sa lahat ng committees, welcome kayo. And siguro aminin niyo naman, most of the work is done in the committees. Pati LEDAC Pati LEDAC, handa na kaming pumunta, pinakancel. Tumawag pa sa akin yung nag-organize na kami ba yung lang. Sabi ko, hindi siya, ready kami end time. I think twice to na parating sa Malacanang, we're ready for the LEDAC end time. Ang problema, naglalabi nga yung 11, yung minority na huwag pumilos ang Malacanang na any kind of recognition. Ang masama, wrong information pa bibigay. So kung may nakikilig sa Malacanang, we're not your enemies. Many people, may it be in the cabinet or may it be in the 11 minority, ay say giving you, they want us to fight because sila ang may beef sa amin. Kami, we want the truth. We want to work together to address inflation, address poverty, address corruption, address accountability. So again po, ito po ang inyong likod, si Alan Cayetano na papaliwat, nagbibigay ng konting liwanag sa mga pangyayari. Be patient po. Be patient because these are existential issues for our nation. And a nation divided will fall, but a nation na mas malaki pa yung ninanakaw kaso sa ginagamit sa tao will also not rise, di ba? So an independent Senate will be at your service. Pero ang Senate na hawak sa liig ng Malacanang at ang Senado na takipan, ang mangyayari po niyan mas maganda o singbigat lang ko yung tahimik or quiet or silent na Senate. God bless you guys at salamat sa aking mga Senate media sa tanong niya na mag-react dun sa ilang issues sa press con kanina na 11 minority members. God bless you.